Magsimula ang kwento kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Nang tumingin ang koponan sa paligid, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang tigang na libingan na pinamumugaran ng maraming nakakatakot na kalaban, mga skeleton na level 14 na tila nag-aabang sa kanila. Mabilis na inutusan ni Han ang kanyang mga kasama na bumuo ng tatsulok na formation upang harapin ang mga kalaban. Makalipas ang ilang sandali, habang nakikipaglaban, napaisip si Han tungkol sa isa sa mga dahilan kung bakit tinawag na basura ang larong pick me up. Ang kahirapan ng mga unang yugto ay nakabatay lang sa swerte. Kung makakuha ng magandang bayani ang master, madali at komportable ang kanyang karanasan. Ngunit kung hindi, magdurusa siya ng samot-saring paghihirap. Samantala, magaling na pinalaya ni Yolka ang kanyang combust magic upang sunugin at pigilan ang pag-usad ng mga kalaban. Sa gitna ng labanan, naisip ni Han ang kaso ng kanilang master na si Woteva. Ang kanyang unang 4 na bituing bayani ay isinama sa kanya, at maging ang 5 kaugnay na karakter ay namatay, maliban sa isa. Ngunit naniniwala si Han na hindi iyon nangangahulugang malas ang master. Sa katunayan, naging masipag siya sa mga unang yugto ng laro, patuloy na pinapaunlad ang mga pasilidad, mga bayani, at lumilikha ng mga kagamitan. Naisip ni Han na sumusulong ang master ayon sa estratehiyang ginagamit niya. Nilinaw ng master ang isang misyong dapat ay nabigo, at buong pasasalamat na kinilala ni Han ang sarili niyang lakas. Gayunpaman, napansin niyang unti-unting lumilihis ang paraan ng pag-iisip ng master. Nang wala sa tamang kondisyon, gumamit si Woteva ng 5 sunod-sunod na premium summons, at bago pa man mahasa ng husto ang mga huling miyembro, itinulak niya ang unang koponan hanggang sa ika-10 palapag. Naniniwala si Han na marami pang ibang pagkakamali, at inaakala ng master na ang kakayahan ng mga bayani ay kanya ring kakayahan. Ayon kay Han, ang mga master na umaasa lamang sa bayani at nagpapatakbo ng laro ay tinatawag na may sakit na "I'm so good at this disease", isang maling akala ng sariling galing. Maya-maya, matapos ang mabangis na labanan, nalinis ang ika-11 palapag dahil sa sama-samang pagsisikap ng unang koponan, at si Han ang napiling most valuable player. Pagbalik nila sa pamamagitan ng teleportation, napaisip si Han na matagal-tagal na mula noong huli siyang nag-level up, kaya tiningnan niya ang kanyang attribute window. Kinagabihan, tinawag ni Han si Isel, na agad na lumitaw. Pinuri niya ito dahil sa mabilis nitong pagtugon. Muli niyang tinawag si Isel, na inilahad ang kanyang pagiging maagap at inamin na palagi siyang tumutugon kapag siya'y tinatawag. Tumawa si Isel at nagtanong kung bakit siya tinawag. Sumagot si Han na gusto lamang niyang may malaman. Ngunit sinabi ni Isel na limitado lamang ang mga bagay na maaari niyang ibunyag. Kinilala naman ito ni Han at sinabing narinig na niya iyon mula sa isang babae. Nang itanong ni Han kung maaari bang ibahagi ni Isel ang ilang detalye sa gilid, nagulat siya sapagkat karaniwan ay hindi niya iyon may bahagi. Gayunpaman, pumayag si Isel at sinabing gagawa siya ng exception para sa kanya. Tinanong siya ni Han kung ano ang pangalan ng pangunahing katawan ni Isel. Sumagot siya na ang direktor ay may napakaraming pangalan, lagpas 100 milyon, dahil nagbabago ito depende sa mundong kinaroroonan niya. Binanggit pa niya na kung partikular na pangalan ang hinahanap ni Han, tinatawag siyang Tel sa Towner. Napaisip si Han sa revelasyong iyon, kung bawat mundo ay may ibang pangalan, tiyak na iba rin ang pangalan niya sa Niflheim. Pagkatapos nilang matapos ang ika-10 palapag, napansin niyang iba-iba ang pangalan ng waiting room depende sa master. Sa kasalukuyan, ang kanila ay Towner, ngunit sa mga tala ni Han, ang sa Niflheim ay Regrancio para sa Rango 4, at Ezekiel naman para sa Rango 3. Naisip ni Han na kung totoo ang sinabi ni Tel, ibig sabihin, bawat master ay may hawak na kapalaran ng tig-iisang mundo. Sa kasalukuyan, may higit sa 100 milyong mundo, at patuloy pa itong nadagdagan. Naitanong niya kay Isel tungkol kay Mobius, na agad niyang tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay ang kanilang kumpanya. Nilinaw ni Han na hindi, kaya't ipinaliwanag ni Isel na ang Mobius ay isang pag-ikot ng mundo, hindi lamang isang partikular na mundo, kundi isang mundong umiiral na kasabay ng marami pang iba. Napaisip si Han kung ito ba ang dahilan kung bakit magkaiba ang mga misyon ng bawat account at kung bakit walang umuulit na bayani sa mga gumagamit. Napagtanto niya na ang bawat master ay nakatalaga sa isang hiwalay na mundo, at unti-unti niyang nauunawaan ang pagkatao ni Tel. Pagkatapos, nagtanong siya kung si Master Woteva ay isang normal na tao. Bigla siyang sinang-ayunan ni Isel, at idiniin na tanging mga tao mula sa Earth ang maaaring maging master. Sa sandaling iyon, tinanggihan ni Han ang pahayag ni Isel at nilinaw na ang tanong niya ay kung nakialam ba si Tel sa anumang bagay o hindi. Nabigla si Isel sa kanyang tanong at nagtagal ng kaunti upang kumpirmahin ang katotohanan. Habang pansamantalang wala si Isel, napagpasyahan ni Han na ipagpaliban muna ang pag-unawa sa layunin ng Mobius, dahil hindi pa iyon kailangang isipin ngayon. Di nagtagal, muling lumitaw si Isel at tiniyak kay Han na wala siyang dapat ipag-alala dahil si Master Woteva ay isang karaniwang tao lamang. Nang magtanong ang pangunahing tauhan kung mapagkakatiwalaan ba niya ito, tumungo si Isel at ibinunyag na nakakuha siya ng kumpirmasyon mula sa isa pang direktor.
Sa revelasyong iyon, naunawaan ni Han na si Wootieve ay isang normal na master na hindi pinakialaman. Naisip niya na ang ginagawa ngayon ng master ay karaniwang progreso lamang sa laro at hindi maling pagtatasa. Gayunpaman, napaisip siya na tinamaan si Wootieve ng sakit na I'm so good disease, at kung patuloy pang lumala ang mga sintomas, tiyak na mapapahamak siya balang araw. Kinabukasan, nakipag-sparring si Han laban sa koponan ni Edith sa lugar ng pagsasanay. Agad na sumugod si Dika upang umatake, ngunit mabilis itong naitaboy ni Han. Biglang nagpasiklab ng bigla ang pag-atake si Roderick, ngunit labis siyang nabigla nang mailagan ni Han ang lahat ng kanyang pagsalakay. Habang sabay na hinaharap ni Han ang dalawa, biglang lumitaw si Edith at tumalon upang madaig siya. Nang bahagyang magasgas ang mukha ni Han sa kanyang patalim, napaisip siya na hindi niya kakayanin ang tatlong kalaban ng sabay. Isinalang-alang ni Han na si Wootieve ay nasa unang yugto pa lamang ng I'm so good disease, kaya kung gagawa ng tamang hakbang, maaari pa siyang maisalba. Ang pinakamabisang paraan upang gamutin ang sakit na ito ay alisin ang mga bayani na labis na inaasahan ng master. Sa gitna ng labanan, mabilis na sumali sina Jenna at Aaron upang tulungan ang kanilang pinuno. Dahil dito, nakalamang sila laban sa pangalawang koponan. Makalipas ang ilang oras, sinalubong muli ng sistema ang master sa Pick Me Up, at sa kanyang utos, ipinatawag ni Isel ang mga miyembro ng unang koponan, sina Han, Yolka, Jenna, at Aaron. Habang sumusunod sa utos, nagtanong si Jenna kung pupunta ba sila sa ika-12 palapag, at sinabi niyang napakabilis na ng kanilang pag-akyat. Samantala, napansin ni Aaron na tila kakaiba ang kanilang bilis, dahil masyado pang maaga para muli silang umakyat. Naisip ni Han na kahapon lamang sila umakyat sa ika-11 palapag, at hindi pa nga lumilipis ang isang buong araw sa daigdig. Nang buksan ng ferry ang space-time rift, naisip ng pangunahing tauhan na kung sa ika-12 palapag nga sila pupunta, sinusubukan ng master na tapusin ang 2 palapag sa loob lamang ng isang araw. Habang papasok na ang grupo sa dungeon, lumingon si Jenna at tinanong si Han kung hindi ba siya sasama. Nagtanong si Han kay Isel kung anong palapag ang itinakda ng master, at sinagot siya nitong sa ika-12 nga. Dahil alam niyang maaaring humiling at minsan ay tumanggi ang mga bayani laban sa mga utos ng master, tumanggi si Han na sumali. Lubhang ikinagulat ni Isel at ng kanyang mga kasamahan ang desisyong iyon. Usisero namang nagtanong si Jenna kung maaari nga bang hindi sumunod si Han sa master, o kung magpapatuloy sila sa ika-12 nang wala siya. Ipinaliwanag ni Han na maaari rin silang tumanggi, ngunit dapat nilang akuin ang mga kahihinatnan. Nabigla si Jenna sa revelasyong ito dahil unang beses pa lang niyang narinig ito, at naalala niya ang ibang tao na sapilitang hinihila papasok sa dungeon kahit ayaw nilang lumaban. Aniya ni Han, hindi kasi nila alam ang tamang paraan. Nagpumilit si Isel na magbago ang isip ni Han at binalaan siyang delikado ito. Ngunit sarkastikong tinanong ni Han kung hindi ba delikado ang paulit-ulit na pagtulak sa kanila papasok ng dungeon. Sa kabila ng pagtutol ni Isel, buong tigas na idineklara ni Han na hindi siya sasali. Napakunot noo si Yolka at malakas na sumigaw kung gusto ba niyang sila na lang ang lumaban. Ipinaliwanag ni Han na maaari nilang magpasya para sa kanilang sarili, at hindi niya sila pipigilan. Matapos mag-isip sandali, tumanggi ring sumali si Aaron, at sinabing kung hindi sasama ang kanilang boss, hindi rin siya sasama. Sinabi naman ni Jenna na dapat sana ay sinabi ito agad sa kanila, ngunit tumanggi rin siyang sumali, na lalo pang ikinagulat ni Yolka. Sa huli, inamin ni Yolka na wala siyang magagawa nang wala ang kanyang mga kasamahan, kaya tumanggi rin siya. Ipinaalam ng sistema sa master ang kanilang desisyon at iniulat na wala ng kontrol sa Party 1, at maaari talagang magwelga ang mga bayani. Gayunpaman, maaari itong lutisin ng master alinman sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga kahilingan o pagpaparusa sa pinuno ng kilusan. Ngumiti nang may pang-uuyam si Han sa mungkahi ng sistemang parusahan ang pinuno, at agad na iginiit ni Isel na hindi siya ang nagsulat ng tip na iyon. Nang tanungin ni Jenna kung ano ang susunod nilang gagawin, natawa si Han at sinabing maghihintay na lang sila upang makita kung ano ang gagawin ng master. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.